Nandito tayo ngayon sa Rusi, Huawei ulit para ipakita itong bagong scooter ulit na Rusi Mix 150 2024 model na rito dahil release ito mga kapatid nung last December 2023 pa. Yan, meron tayong available na unit kulay glossy white itong nakita natin, tapos meron din kulay black gold. Papakita rin natin mamaya. So yan, abangan natin ito mga kapatid, ipunta natin at alam din natin yung cash price yung installment dito sa branch na to. So yan, pero bago yan, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and click na rin yung notification bell para update ka rin. Patuloy nyo follow sa aking Facebook page na Noxskin lang. Stay tuned po tayo. Maxi scooter na rin kung titingnan natin kasi malaki din pala sa personal. Itong Rusi Breeze 150. Ito ay carburetor type pa rin. Pero naka Euro 3 compliant na rin siya. Kaya nasabi natin na fuel efficient na rin ito. At isa pang maganda, yung presyo nito napakamura lang dahil nasa 55,000 pesos ang kanyang cash price. Yan. Tapos ang down payment nito 3,000 lang. Yan, parang down payment lang sa 125cc. Tapos ang monthly naman for 36 months ay 2,575. Sa 24 months ay 3,450. Sa 12 months naman ay 6,075. May rebate pa na 300. Kung kukunin natin ng 3 taon, may rebate siya na 300. Magiging 2,275 na lang ang monthly nito. So napakababa na sa 150cc. Ayan, meron ka ng scooter na pwede mong pang service, no, sa trabaho. Tapos sa forma talaga makikita natin dito, napaka ganda ng forma nito, no? Lalo na itong white, nagustuhan natin yung kulay nito. So dito sa harap makikita natin yung design niya. May pagkakahawig din sa click, pero meron din siyang originality pagdating dito sa mga ilaw dito, kagaya dito sa kanyang signal light nandito sa taas. Yan, no? Kakaiba yung forma, no? So visible na visible to sa pag-rides kasi kita-kita siya, no? Yan, kasama na rin dito yung kanyang park light. Tapos LED na rin yan mga kapatid. Tapos may design pa siya dito, no, sa gilid. Ayan, pati dito sa kabila. Tapos glossy black and white yung combination. Sa decals naman niya, ito. Yan yung decals niya, kulay black na may mga design na pa-triangle. Tapos may lining na red. Tapos sa ilaw naman sa headlight, ayan, makikita natin naka-split type na rin. LED na rin yan mga kapatid. Then dito sa fender, ito glossy white, sporty look din, tapos may sticker na R dito. Tapos kinagandahan pala dito, combi brake na siya. Ayan, no? Makikita natin dito yan sa preno, no? Pinakita natin. Talagang sumasabay yung sa harap at sa likod. If sabihin,
very safe na rin yung pagbabiyahe natin dito dahil sa kanyang braking system na 70% sa likod, then sumasabay yung sa harap na 30%. So magandang features yun. Then yung kanyang disc brake, ito wavy design. Yan, naka dual path caliper na kulay black, then telescopic port. May sticker dito na Rusi, kabilaan yan. Then yung mags niya, ang ganda din ng design, no? Para din sa Honda Click na version 3, no? Tapos tingnan natin kung tubeless nila. So hindi pa siya naka tubeless. Tapos yung tatak ng gulong ay Yuan chain. Then ang size naman dito sa harapan ay 80 by 90 by 14. Ayan, tapos dito sa gilid, ito yung design niya. May 150 siya dito na decals. Then sa likod, ito yung tatak na Breeze, kulay puti. Then ganun din yung decals niya, black, then may lining na red dito, no? Ayan, ang ganda ng pagkaka-design. Tapos yung paggilid niya, ito meron siyang kickstarter. Sakali na malobat yung battery mo, maaasahan mo pa rin ito. So very useful yung kickstarter pa rin. Yung kanyang airbox pala, ayan. Tapos sa side stand, ordinary lang, wala naman siyang side stand kill switch. So sana nilagyan nila, no? Tapos ito naman yung center stand, so okay din. Then punta tayo sa kanyang panel dito. Ayan. So analog lang mga kapatid. So sana ginawa na rin digital to. Pero meron siyang maliit na digital dito, no? Sa ano niya siguro, sa odometer niya, saka yung fuel gauge, no? Makikita natin dito. Ayan. Ito yung kanyang speedometer, analog. Then dito na nga makikita yung iba pang information. Then sa signal light indicator, ito. Tapos headlight. Sa mga switch, ito, mayroon siyang high and low, busina, turn signal light. Then sa kabila, meron siyang kill switch, ito. Tapos yung bukasan at patay ng ilaw. Then electric starter naman. Sa handle maganda rin, oh. Ayan, oh. Tapos may bar end pa siya dito. Then sa ignition, kagandahan din, meron siyang shutter lock. And then dito na rin nabubuksan yung sa upuan, no? Tapos yung susi niya, ito. So okay na okay. Tapos mayroon pa siya dito, hindi ko alam kung ano to. Pwedeng mabuksan, no? Tapos sa bucket, ito, dalawa, pareho lang ng lalim. So hindi siya malalim, mababaw lang. Pwede mong ilagay dyan mga bimpo lang. Tapos mayroon din siyang utility hook dito. Then glossy rin dito. Parang sa Honda Click din yung formahan. Then sa kanyang footboard, ito, medyo malapad din. Then maganda rin yung design. Andito rin yung kanyang battery nakalagay. Tapos sa upuan, ito, ganda rin, oh, para din sa Honda Click. Ayan, oh, ang lambot. Tapos magaspang yung kanyang pedas. Then dito sa kanyang grab bar, ayan. Yan, oh, kamukha lang sa ano, Honda Click 160 yung formahan. Tapos matte black color niya. Then sa taillight, ito, ang ganda ng taillight din ito, fully LED. Ayan, ang ganda ng design, no? May park light pa siya dito. Then sa signal light, LED na rin. Ayan, ang ganda, no? Tapos flexible din siya. Then meron din ilaw ito sa plate holder niya. Ayan, LED rin yun. Tapos ito, meron din siyang reflector. Then yung plate holder. Then sa fender, okay din, very sporty ang formahan. Then sa muffler, ito yung kanyang stock na muffler. Ayan. So malaki din, halos pareho din dun sa Sparkle 125 yung forma. Tapos meron din siyang heat guard na plastic. Flexible din yung heat guard nito. Meron din siyang ano dito mga kapatid, no? Tire hugger. Ayan. Kaya maganda. Tapos makikita natin yung kanyang Euro 3 compliant dito. Tapos naka-air cooled niya po. Tapos may cover pa yan. Ayan, oh, ganda ang design. Tapos yung size ng gulong dito sa likod, 90 by 90 by 14.
tube type. Then drum brake yung preno sa likod. Yung tapakan niya sa angkas, ito. May goma, then may bakal sa ilalim. No. Tapos napipilip siya. So, goods na goods din mga kapatid. Ayan, i-try nating sakyan kung gaano siya kataas. Ayan, sakto lang din naman sa akin. Medyo angat na ng konti yung paa natin pero hindi naman talagang tip toe. So, ang height natin ay 5'6". So, kayang-kaya pa rin to ng mga 5 flat, no? Tip toe na nga lang. Tapos sa kanyang legroom, ayos na ayos din. Ayan, saktuhan lang din, hindi naman tatama yung ating tuhod dyan. At pwede pa nating i-adjust. So okay na okay to pang daily service mga kapatid. Magaan din siya i-maneuver. So goods na goods. So ayan, meron pa dito isang kulay. Ito ang kulay black. Ayan o. So black naman, glossy. Sa mga gusto ng ganitong kulay ng Breeze 150. Ayan. Ganda rin yung kulay black. So dito kita-kita yung ilalim, makikita natin. Ayan, vanity design niya. Dito na pala yan yung ano niyan, yung langis. Ayan o, madali lang ma-change oil. So ayan, sa mga gustong kumuha mga kapatid, dalaw na kayo dito sa Rusi Bukawi branch. Tapos naantay din natin yung ipapakulay nung Rusi Sparkle 125. So nung nakaraan kasi kulay red lang yung nakita natin. Ayan. Tapos marami pa rin silang available units dito. Yan, katulad ditong KRY 200, Flame 150 Fi, Smart 125, Rusi Flex 125 Fi, Rusi Passion na carburetor, then mga pantra nila. Yan, meron din sila dito. Ito. Yan. So, saka ito pa lang, Rusco, Rupia 200cc, meron din sila. Plus, meron ding mga second hand dito. Ito naman, mga naghanap ng second hand. Ito, Rusi Rush 125, Rusi Royal RF5. So ito, no, matagal na dito to, hindi pa nakakukuha o baka kayo na inaantay dito. Tapos mga semi-automatic, meron din yung Rusi Surf 125, tsaka yung Bantul. And then nandun pa sa likod, may mga ano, tingnan nyo na lang. Meron pa pala ako nakita, yung ano, Rusi Titan 250 Fi, meron dun. Ito, mag-iisa. Yan o. Baka gusto nyo. Second hand na yata ito. Baka magustuhan nyo, punta na lang kayo dito mga kapatid sa kanilang branch dito sa Bukawi. So ayan na po yung ating update para dito sa Rusi Breeze 150 na carburetor, no? Ayan. Salamat po sa panonood. God bless sa ating